Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, una-una pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, insyaAllah. Ano na yung earphone ko ito? So, insyaAllah, Yarin. Ang caption natin ngayon, ang aral na ibabahagi natin, insyaAllah, ay ano ba talaga ang parating, kaya ano ang mga sakit na parating tumatama sa atin? Kung ito ba ay sihir, kung ito ba ay al-hasad, hindi kaya ito ba ay al-ain, no? Al-ain is yung kung sa Tagalog is usog, no? Usog. Sa tausog naman ng usog, lalaki. So, inshallah, explain lang natin, no? Majority po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang parati pong sakit na tumatama sa tao, ito ang al-ain. Anong al-ain? Yung al-ain ay yung tinatawag sa Tagalog ay usog. Alam niyo po ba ang al-ain is minuto, segundo, oras, araw-araw ay maaari tayong tamaan, no? Ika nga ng isang sheikh, kapag ang al-ain ay tumama sa isang tao, minsan ang impact niya sa katawan natin, ang impact niya sa isang tao kapag tumama ang al-ain is pwedeng ikakabaliw niya. Doon na magiging tendency na pwede siyang magbigti, pwede siyang tumalon sa building, pwede siyang magkasakit, no? Sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan, sumakit ang katawan. Minsan may tutubo pa sa mga balat ng isang tao, no? Ang mga pamaraan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay iminungkahi niya sa atin, sinabi niya sa atin, ang parating pagbabasa ng mga dua, no? Ang parating pagbabasa ng dua. Bakit? Ang ina-aware natin dito is ang tamaan tayo ng mga ganong klaseng sakit. Hindi po biro ang al-ain. Alam niyo po ba ang al-ain ay maging dahilan na ikakamatay ng isang tao? Nabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang al-ain ay totoo. No, ang al-ain ay totoo. At ang al-ain ay ikakamatay ng isang tao, no? Positive po 'yun, kakamatay ng isang tao. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang al-ain, hindi lahat ng namamatay na hindi lahat ng dahilan ng ikinamatay ng isang tao ay yun ay qadar niya. Bagkus ang karamihan is tinamaan ng al-ain. Tinamaan sila ng al-ain. Ngayon, ang tendency kapag yung isang tao na to tinamaan ng al-ain, no? Tapos kilala niya kung sino yung nakapagbigay sa kanya ng pasakit doon, yung al-ain, ay dapat niyang puntahan. Dapat niya pong puntahan at sabihin niya sa taong nakapagbigay sa kanya ng al-ain ay mula sa mga salitang hikmah, wisdom. Huwag natin agad-agad sabihin na ako ay binigyan mo ng sakit, no? Siyempre ang tanong, maaari pala ang isang tao makapagbibigay ng sakit
sa kanyang kapwa, mula sa kanyang salita. Lahat ng tao ay may active na al-ain, may active na usog, no? Kung sa Tagalog. Active yung al-ain ng isang tao. At inexplain naman ng ibang ulama, kaya raw ang mga taong nagkakaroon ng al-ain dahil ang kanilang mga puso ay madilim. Ano po ba ang point doon is yung pag-iiman, pananalig, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang explain naman ng ibang mga ulama, ang al-ain ay sa lahat ng tao ay meron, kahit pa siya ay salih o di kaya salihah. Meron al-ain. Kaya ang mas mainam kapag may nakita tayong kumbaga tawag diyan, proud natin sa isang tao. Baby man yan, example baby, nakita mo yung baby na mashallah, no? Cute siya, no? Maganda, gwapo yung baby. Wag natin sabihin direct, ang cute ng bata na yan, o di kaya ang ganda ng bata na yan, o di kaya ang gwapo ng baby na yan. Bagkus ang sabihin na pwede natin sabihin sa kanya, mashallah, tabarakallah, yung bata na yan ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kagandahang itsura. Mashallah, tabarakallah. At sinabi naman ng mga ulama, pwede natin sabihin ng Masha'allahu la quwwata illa billah. Hindi lang po sa mga bata, bagkus kahit sa mga ibang tao. Example, yung tao na yan maputi, tapos sinabihan mo siya, maputi. Ang puti mo, anong ginagamit mong sabon, no? Anong sikreto mo? Dahil napakaganda ng kutis mo, napakaputi mo. Ngayon, ang mangyayari sa tao na yan, kapag active yung al-ain, yung evil eye, kapag active siya sa'yo, maaaring mangyari sa tao na yun na yung pinuri mo siya, na sinabi mo ang ganda ng kutis mo, ang puti ng balat mo, pwedeng mangyari sa kanya magkakaroon siya ng skin disease. No? Magkakaroon siya ng skin disease. Ngayon, kapag yung tao na yun is nagpa-check up siya sa hospital, sa doktor, sa clinic, no? Minsan ang lumalabas is normal siya, no? Normal. Tapos malalaman natin kapag ito ay al-ain, minsan magtataka ka, start lang na may nakabisita sa iyo o di kaya may tawag diyan, may tawag diyan. Kanina ko lang sinabi yung Tagalog na yun, May nakapagsabi sa iyo ang ganda ng kutis mo. Doon nag-start. Tapos nung pag-uwi niya, bigla na lang sumama yung pakiramdam mo. Bigla na lang kumbaga hindi mo na alam yung kilos ng sarili mo. Ibig sabihin nabigyan ka niya ng al-ain. Kaya tayo mga kapatid, aware natin yung makapagbigay tayo ng pasakit sa ating kapwa mula sa ating mga salita, no? Kaya ang dua, mismo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa niya sa kanyang apo na si Hasan at si Al-Husayn, no? Sabi niya, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Bakit ang sinabi doon? U'idhukuma, dahil dalawa sila. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Kapag sarili natin ang babasahan natin, alam niyo po ba ang pagbabasa nito dapat araw-araw, no? May magpupuri man sa atin o kaya wala, importante na nakapagbabasa tayo ng dua na ito, no? Ang importante na babasa natin itong dua. Kapag example, self ko, babasahan ko sarili ko, sabi ko, a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah, no? Wa min kulli 'ainin lamah. Yung ay na nakapagbibigay ng pasakit. Pagkos uulitin natin, ang lahat ng tao ay may al-ain, no?
Sabi ng isang sheikh, kahit pa itong tao na to ay saleh o di kaya saleha, ay merong active na alain yung evil eye sa isang tao. Anong evil eye? Kumbaga, yung mapapuri siya sa bagay na nandiyan sa'yo, damit mo, suot mo, o ano man yan, singsing mo, balat mo, kung ano man meron sa'yo, no? Kung anong merong katangian sa'yo, tapos pupuriin ka niya mula sa kanyang salita na sasabihin sa'yo, ang ganda ng kutis mo, ang kinis ng kutis mo, ang ganda ng relo mo, ang ganda ng singsing mo, ang ganda ng gold mo, yung mga ganung bagay ay nakapagbibigay po ng alain, yung evil eye, yung kung sa Tagalog, usog, no? Usog, sabi nila sa Tagalog, usog. Ayun. Ngayon, para maiwasan natin yung mga ganun na pangyayari is dapat advance tayo. Dapat advance tayo sa mga taong may mga evil eye, no? Kailangan basahin natin ang dua, A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Basahin natin morning at sa hapon. Babasahin natin yan. Tapos, 3 times natin bibigkasin ang dua na yon. Kung pwede, iihip mo sa kamay mo, tapos ipunas mo sa mukha mo, sa buong katawan mo, before ka lalakad sa iyong pupuntahan. Okay? Tandaan nyo po yan ng maigi. Kasi ang evil eye, minu-minuto, segundo, oras-oras, araw-araw ay pwede tayong tamaan. Okay? Pwede po tayong tamaan ng evil eye. At ang evil eye, sabi ng Rasulullah, ay delikado at nakakamatay. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi lahat ng mga namamatay ay kadar. Bagkus ang karamihan ay mula sa alain, mula sa evil eye na namamatay sila. Okay? Kaya advance tayo. Mas mainam ang nagko-cover tayo, ang mas mainam yung ina-aware natin yung sarili natin mula sa mga adhkar, mula sa mga dua before pa tayo tamaan. Huwag natin aantayin sa ating mga sarili ay dapat tamaan muna tayo bago tayong magbabasa. Dapat yung wala pa. Ika nga nila, mas mainam ang nag-a-aware kesa sa naggagamot. Okay? Mas mainam ang nag-a-aware. Ang paraan is dapat wag nating kalimutan ang pagbasa ng dua, A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Insyaallah. Ngayon, minsan, karamihan naman ay sa mga anak natin, no? Sa mga kapatid natin, sa mga relatives natin. Ngayon, kapag lalaki yan, ano ang gagawin mo? Basahan mo siya ng dua o di kaya kung memorize niya, ipabasa mo sa kanya. Example, lalakad ka, tapos kasama mo yung baby mo. Basahan mo yung baby mo ng dua. Sabihin mo, kung lalaki yung baby mo, u'idhuka, no? U'idhuka u'idhuka. Pag babae, u'idhuki. U'idhuki. Okay? Pag babae, pag lalaki, u'idhuka. Kapag sarili natin ang basahin, a'udzubika. A'udzubika. Okay? Ilalagay din natin, inshallah. Example, yung baby mo is lalaki. Basahan mo ng, u'idhuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. 3 times mong babasahan at iihip mo doon sa bata. Paano ang pag-ihip? Hindi ganito Hindi. Dapat, bismillah, bismillah, bismillah. Okay? Ngayon, kapag babae ang babasahan mo, u'idhuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah.
3 times mong babasahin at i-spit mo doon sa batang babae na kasama mo, anak mo man yan, pamangkin mo man yan, sino man yan, iihip mo doon. Ang pag-ihip, hindi, dapat, Bismillah, 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 ganun po ang pag-ihip sa kanya. Inshallah, lalakad na kayo, sa loob kayo ng protection ni Allah, at kahit pa yung tao na yan, makapagsasabi ang cute ng bata, ang ganda ng bata, ay hindi na po yan tatamaan ng evil eye. Alam niyo po ba yung bata? Karamihan is kapag may pumuri sa kanila, mula sa kanilang katangian, sa itsura nila, sa balat nila, anuman kalusugan meron sa kanila, minsan magkakaroon sila ng sakit, minsan lalagnatin agad-agad. Okay? Yun ang pinaka-effective na dua na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, lahat tayo dapat magbasa. Hindi lang kayo, syempre pati ako dahil ako ang nagsasalita. A'udhu bikalimatillahi tammah min kulli shaytanin